Magandang araw po mga ka-Faithbook. Ako po si Brother James Carmelo Ramirez ng parokya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ng Talisay, Lipa City, Archdiocese ng Lipa. At ang ating pong pagbasa ngayong araw ay mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang ebanghelyo ngayon ay isang magandang pahayag ni San Juan tungkol kay Jesus. Para sa kanya, ang focus ng panunulat na ito ng aklat ay upang kilalanin natin si Jesucristo na tunay na tao at higit pa riyan ay tunay na Diyos. Sa mga nakaraang pahayag, nakita natin ang pagtagpo ni Jesus kay Nicodemo, isang pariseyong naging malapit na tagasunod niya. Makikita rin natin na ipinadakila ni Kristo ang kanyang sarili na nanggaling mula sa langit. Tunay nga na sinugo siya ng Diyos Ama upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pambungad na awit o ang pambungad na berso para sa mabuting balita na ito ay, mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Mga kapatid, ito po ang nais ng Ebanghelyo para sa atin upang tayo'y sumampalataya. Bagaman ang Diyos ay nasa sa atin sa Espiritu, hindi man natin siya nakikita o nahahawakan. Ang Diyos ay buhay magpakailanman. Sa ating puso at Espiritu, ang Diyos ay gumagalaw araw-araw. Hindi man natin ito araw-araw nararamdaman, ngunit ang Diyos ay laging tumutulong sa atin, bagaman tayo may mga duda at pag-aalinlangan sa ating puso. Kaya sa mga nakaraang linggo, nabasa natin na si Santo Tomas o mas kilala bilang ang nagdududang Tomas, nung pinagdudahan niya si Jesus na sinabi niya, Panginoon, maniniwala lamang ako na nabuhay na si Jesucristo kung maisuot ko ang aking daliri sa butas ng kanyang kamay at sa sugat sa kanyang tagiliran. Kaya't nagpakita sa kanya ang Panginoon at ginawa ito sa kanya. Ganito rin tayo mga kapatid. Bagamat hindi natin nakikita si Jesus, ipag-aanilangan man sa ating puso. Kapag tayo may problema, ang Panginoon ay gumagalaw sa atin. Gumagalaw sa bawat isa sa atin. Pinatutunayan niya na siya ay tunay na Diyos sa Espiritu. At ang kanyang pagka-Diyos ay nararamdaman natin sa pagyakap niya sa atin sa tuwing tayo ay may problema. Sa tuwing tayo ay nag-aalinlangan, ang Diyos ay laging nariyan para tayo ay gabayan, bigyan ng tanglaw, at para bigyan ng ilaw sa ating araw-araw na pamumuhay, bagaman tayo may pagdududa sa ating puso, espiritu, at ating isipan. Yun lamang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos. And please like and subscribe sa ating YouTube channel ng Facebook series at abangan ang mga iba pa nating episodes araw-araw. Maraming salamat po, pagpalain po, at sumaati nawa ang tulong ng may kapal. Amen. Alleluia.